the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Muli po, isang maulan na hapon sa ating lahat, mga minamahal na kapatid. At narito naman po ang ating programa, ang Divine Mercy Hour, na malugod na inihatid sa atin ng Divine Mercy Crusade ng Diocese ng Cabanatuan. At ako pa rin po ang inyong kasama, si Brother John Paul Valino. At tulad po ng dati, tayo po muna ay babati sa ating po mga televiewers, mga taga-subaybay ng ating pong programa. Lalo tigit si Daddy Elvin, si Mami Ruby, si Nanay Maria at si Ate Weng ay ating pong binabati. At ganun din ang lahat ng mga kasapi ng ating pong Divine Mercy Crusade ng Diocese ng Cabanatuan. Lalo tigit kila Sister Lita Martinez, Sister Emma de Rosario, Sister Elwie Paglinawan, Sister Chu Rivera at lahat ng mga members and officers ng Divine Mercy Crusade, Nueva Ecija Foundation Incorporated. At ganun din ang lahat ng kaparian ng ating Diocese na Cabanatuan sa pangunguna po ni Bishop Andaya, yan, Prudencio Andaya. At ganoon din ang ating pong mga faculty and staff ng Nueva Ecija High School at ang ating mga mag-aaral ng NES sa pangunguna po ni Ma'am Aurora T. Aguila, ang ating minamahal na principal, ay binabati po natin. At ganoon din po lahat po ng mga nakasama po natin sa first edition ng Master Ipong TV bike race sa ating pong pagdiriwang ng Adwas Fiesta 2025 kahapon ay sinagawa po natin yung ating pong pakarera ng bisikleta dyan po sa Barangay Adwas. Napakarami pong mga lumahok na mga siklista, no? Nagaling po sa iba-ibang mga lugar dito sa Cabanatuan, sa buong Nueva Ecija, no? Galing ng Gapan, ng Aliaga, ng iba-ibang mga lugar na marami pong siklista na sumali at lumahok doon sa ating pakarera na first time po na maganap muli dyan sa ating barangay para sa kasiyahan sa pagdiriwang po ng kapistahan ni Apostol San Bartolome ngayong araw na ito ay isinagawa po natin. Tayo po ang organizer at host ng ating pong bike race kahapon. So, napakasaya at binabati po natin, no, kasama po natin kahapon ang mga kagawad ng ating barangay at syempre ating minamahal na kapitan, si Kapitan Ambet Fernandez, ayan, at si ating pong mga tanod kahapon ay mga nakasama po natin na nag-marshal doon po sa ating karera. At ganun din ang ating CDRRMO ng Cabanatuan City ay nakasama natin kasi sila po yung naging medic natin na hiningin po natin ang kanilang tulong para mag-assist doon sa ating mga siklista na lumahok doon sa ating karera, bakbakan sa Adwas, no? Bike race natin kahapon diyan sa ating pong Purok. Ayan. So, congratulations sa lahat po ng mga siklista na nagwagi. Ito po ay taon-taon na po nating gagawin para sa kasiyahan ng ating pong kapistahan at para ma-develop na rin sa ating mga kabataan ang sports na cycling, ano, kasi medyo nawawala na po itong pagbabike, ano, ito parang libot na lang yung ginagawa. So di-develop po natin yung ating mga kabataan sa sports ng cycling, no, kasi marami na po tayo nakikitang mga may potensyal na mga siklista dito sa ating lugar, na partikular diyan po sa Adwas, sa ating barangay. Ayan. So, maraming salamat sa lahat po ng sumali kahapon. So, ngayon mga minamahal na kapatid, sa kapistahan po ni Apostol San Bartolome. Alam niyo po si Apostol San Bartolome ay very frank, no? Yung kanya pong ugali bilang alagad ng ating pong Panginoong Jesucristo. So, magbigay lang po tayo ng konting kaalaman tungkol sa trivia, no? Tungkol sa buhay ni Apostol San Bartolome. Si Apostol San Bartolome po ay isa sa 12 apostoles ng ating pong Panginoong Hesus at ang pangalan po niya dati ay Nathanael, no? Si Nathanael. So, Bartolome, hindi po ba, pinapalitan kasi ng Panginoon yung pangalan ng mga tao.
yung kanyang mga naging alagad. Kung si Pedro, Simon, dati ang kanyang pangalan, ginawang Pedro ng ating Panginoon. So ganon, pinapalitan, naggagawa siya ng screen name nila according do sa kanilang gampanin o gawain. No? So, ibig sabihin po ng Bartolome ay anak ni Tolome. No? Ibig sabihin po nun. At siya po ay taga Bethsaida. No? Siya po ay kasama rin ng Panginoon sa kanyang ministry, sa kanya pong pagiging tagapagturo, no, sa iba-ibang mga lugar. Alam niyo po, nagbuwis ng buhay itong si Apostol San Bartolome sa pamamagitan. Siya po isang martir. Ano? At tandaan po natin sa 12 apostoles ng ating Panginoong Hesus, si San Juan lamang po ang hindi pinatay. Siya po ay namatay sa katandaan. No, sa katandaan po namatay. Yung 11 na mga apostoles ay pinatay. Sila po ay dinakip, sila po ay kinulong, sila po ay pinahirapan. No? Kung si San Pedro nga po, hindi po ba patiwarik na pinako sa krus, no? Yung kanyang pagkamatay. Yung iba naman pinugutan ng ulo, yung iba naman pinakain sa mga leon. Ito pong si Apostol San Bartolome ay kakaiba yung kanyang pagkamatay. Ano? Siya po ay binalatan ng buhay, no? Binalatan ng buhay, no? Si Apostol San Bartolome, napakasakit po noon. Kaya kung mapapansin po ninyo, yung kanya pong imahen ay may hawak na itak, no? May hawak na itak. Hindi po pang hiwa ng kalamay yung pong itak na hawak ni Apostol San Bartolome, no? Kasi po lagi po yung pagka piyesa ng Aduas, piyesa ng San Leonardo, ay pag si San Bartolome po kalamay yung naalala po ng mga tao kasi naging tradisyon na lang po dito sa atin yung pistang kalamay, no, ng Aduas. Ayan, napakasarap. So yun po yung nagiging tradisyon natin, no. Pagka piyesta ni San Bartolome ay kalamay yan, no, kalamay. So ano po yung significance nun? Alam nyo po yung kalamay, no? Trivia, nagtitrivia na lang din po tayo. Yun po ay simbolismo ng balat ni San Bartolome, no? Yun po yung naging simbolismo, yung puto ng kalamay. Kasi noong binalatan ng buhay si Apostol San Bartolome, no, sabi ko nga po sa inyo kanina, yun po yung naging simbolism, no, na yung balat ni San Bartolome, yun po yung parang pagkain na natin. So, nilintulan na lang po sa pagkain. So, yung kalamay, kaya naging tradisyon po ng Aduas yan, yun po yung naging simbolismo natin, no? Yung pong balat ni San Bartolome yun, yung pong hinihiwa natin, no? Parang simbolism na nakakapagpagaling, sinasamahan po natin ng panalangin, para sa intensyon ng ating pong mga kahilingan at pinatutungkulan po nito ang ating Apostol San Bartolome ay marami na pong himala na nangyari at gumaling ang mga taong kumakain ng kalamay. Ayan. Kaya po pagka kayo nagdadasal, habang kumakain po kayo ng masarap na kalamay ng Aduas, alalahanin niyo po inyong mga kahilingan at idulog niyo po yung mga kahilingan ninyo kay Apostol San Bartolome. No, hindi lang po yung sarap na sarap tayong kumain ng kalamay. Oo. So yun, para meron pong panalangin yung pagkain natin, hindi lang basta para mabusog po tayo at maalala natin yung piyesta ng Aduas. Kung hindi, yung relevance, yung symbolism po nung kalamay na iyon, nire-represent po noon yung pagpapakasakit, pagkamatay ni Apostol San Bartolome na patron ng Aduas ng San Leonardo, no? Yun po yun Kaya yun po ang ating pong pinapanalangin sa mga oras na ito. Tuwing August 24 ay inaalaala po natin si San Bartolome Apostol, no? So ulitin po natin yung simbolismo ng kalamay. Ibig sabihin po nun, yun po yung balat ni San Bartolome na hiniwa-hiwa, no? Simbolismo kasi ginawa na nga natin pagkain, naging puto. Kaya yun po yung sinisimbolo po noon. Kaya pagka po kumakain tayo ng kalamay ay
alalahanin natin yung nagbuwis ng buhay na banal na si Apostol San Bartolome, na binalatan ng buhay para sa pananampalataya, no, sa ating Panginoong Jesus. Kaya yung simbolo ng tabak ni San Bartolome, yung itak niya, yun po yung ginamit sa kanya na panghiwa ng kanyang balat. Napakasakit po nun, ano? Skin to death, no, yung kanya pong pagkamatay. So naubusan po siya ng dugo, and eventually pinagutan din po siya ng ulo, no? Ganun po yung nangyari kay Apostol San Bartolome, no? Binulatan siya ng buhay, and then ng mga pagano, mga na pumatay sa mga Kristiyano, no? Ganun po kasi nangyari dun sa mga sinaunang Kristiyano na naging alagad ng ating Panginoong Hesus. Halos lahat po sila ay pinatay. At kung ano-ano po nangyari sa kanilang buhay. Yung iba kinulong, pinakain sa leon, pinugutan ng ulo, pinaku sa krus. Ayan, si Apostol San Bartolome naman, binalatan ng buhay. Yung iba sinunog ng buhay. So yun po yung mga nangyari sa kanila. Kasi nga, sa kanilang pagtatanggol sa pananampalataya kay Kristo Jesus, sa ating Panginoong Jesus, kaya ibinuwis po nila, kasi hindi po nila pinatatanggi sa kanila no? Yung pananampalataya sa Panginoong Jesus. So hindi nila itinanggi ang Panginoong Jesus hanggang kamatayan. Kaya ganon yung naging persecution ng mga unang Kristiyano, no, noong panahon ng ating Panginoong Jesus, no? Lalo na sa panahon ni Apostol San Bartolome, na dakila nating patron. So ganun po yung nangyari sa kanya. Kaya inaalaala natin yung kanyang pagkamatay, ano, yung kanyang yung kalamay, ibig sabihin po nun yung kanyang balat na inalis sa kanyang katawan para ibuwis ang buhay niya, paalang-alang sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesus, no? So yun po yun, yung ating kinakain palagi na significance nung kalamay na sa piyesta ng Adwas. At ngayon din, mga minamahal na kapatid, napakaganda ng ebanghelyo po natin na pag-uusapan mamaya, no? Napakaganda. Sabi po ng Panginoong Hesus sa gospel natin ngayon ay tayo ay maliligtas. Maliligtas po tayong lahat. Kaya lang po, merong proseso, merong rules kung paano po tayo, may mechanics, no? May guidelines ang Panginoong Hesus kung paano tayo maliligtas. Lahat daw po ng tao ay gusto niyang iligtas, no? Lahat, wala siyang pipiliin na relihiyon man ito, no, lahat. Bukas ang langit dahil na ang Panginoong Hesus ay namatay dahil sa kanyang pagkamatay at pagbibigay ng buhay sa ating lahat, natubos po tayo, nabuksan ang kalangitan. Kaya po bukas ang langit para sa kaligtasan. Ang atin na lamang dapat gawin, ano, ang ating pag-isipan, papaano ba tayo maliligtas, no? Maraming option ang simbahang Katolika na tayo ay maligtas. Nandiyan yung mga sakramento, nandiyan yung mga banal na misa, yung ating pong pagpapahay ng mga salita ng Diyos. Yan po yung option na binibigay po sa atin ng simbahan para tayo ay maligtas at mapunta sa langit, no? Siyempre, tinuturuan po tayo ng ating inang simbahan, ng Santa Iglesia Katolika, na mapunta sa kalangitan, no? Yun po ang role ng ating church, ng ating simbahan. Napakalaking gampanin po nito. Kasi yung fullness of salvation, fullness, no? Yun po yung ibinibigay po sa atin dito sa ating pong isinasagawa dito sa buhay na ito, no? Sa pamamagitan ng ating simbahan. Napakalaki ng gampanin ng ating simbahan, no, na ipinagkaloob ang Panginoong Hesus para po tayo maligtas lahat, no? Kaya po hindi po partikular na relihiyon lang ang maliligtas, no? Kung lagi niyo pong narinig, kami lang ang maliligtas, kayo hindi kayo kasama sa aming simbahan, hindi kayo maliligtas, mali, no? Nasa Bible po 'yon. Lahat ay nais ng Panginoon. Maririnig niyo po yan sa ebanghelyo po natin ngayon. Narrow gate ang papasukin po ng bawat isang tao, bawat isang kaluluwa. Masikip na pintuan
ang ating papasukin, no? Para tayo ay maligtas. Ibig sabihin mo, full of challenges, full of trials, may pagsisikap dapat tayong gawin, may effort tayong dapat gawin upang tayo ay maligtas. Katulad ni Apostol San Bartolome, no, binuwis niya ang kanyang buhay para sa Panginoong Hesus. Ganun din po ang dapat nating gawin. No, hindi po yan sa pamagitan ng pagbubuwis ng buhay, kung hindi yung mga sakripisyo na dapat nating isagawa, yung mga little sacrifices natin araw-araw sa buhay natin, yun po yung napakahalaga sa Panginoong Hesus. Yung bang pagsisikap mo upang buhayin yung pamilya mo, no, yung little sacrifices na yon, yung gumagawa ka ng mabuti instead na masama, no, sa kapwa mo, yun, little effort na po yun para sa salvation natin, sa ating pagliligtas ng ating kaluluwa, no. Kaya lahat po tayo maliligtas, no. Wala pong puwera, walang pinipili ang Diyos, no, sa pagliligtas ng kaluluwa ng bawat isang tao na nananampalataya kay Jesus na ating Panginoon. So yun po ang dapat nating tandaan, mga minamahal na kapatid. At lalo pa po itong ipaliliwanag sa atin mamaya ni Father Joel Gatus, yung ating pong lagi natin nakakasama dito sa ating programa na nagpapaliwanag ng ating mabuting balita. So sa ilang saglit po, magbabalik po ang ating programa at pagkatapos po noon ay sasagawa po natin yung pagpapahayag ng mabuting balita. Magbabalik po ang ating programa sa ilang saglit. Ito po ang DWJJ sa IS84. Sa ulo ng mga balita. Nabitin? Mag-Tusiran Forte with Total Cough Relief Formula. Laban sa dry non-stop ubo, kati sa lalamunan due to post-nasal drip at sakit sa kakaubo. Tusiran Forte! Unilab yan. Dextromethorphan HBr plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Good news, kabayan! The official website of Cellcore, www.cellcore.com.ph is now up. Maaari mo na itong bisitahin para sa mga online services tulad ng services requirements and additional information, latest news and advisories, power interruption updates, Cellcore live episodes, rates archives, at Cellcore account access na makapagbibigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa inyong accounts tulad ng account balance and payment details, history of consumption, paperless billing subscription, at marami pang iba. Ito ay bahagi ng aming hangarin na patuloy na makapaghatid ng makabago at magandang serbisyo para sa inyo. Kabayan, ano pa ang hinihintay nyo? Visit www.cellcore.com.ph now. Kastoy ti oni na timparado nga agong numanayunan pa iti sakit ti ulo. Nagrigat niya? Isong ano barado ti agong kenada ti sakit ti ulo? Decongest with Decolgen Forte. Kapigsaan nga agas laban ti tadumang at Decolgen formulations. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte. Kahit itanong mo sa doktor. Alagang Unilab yan. Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sakit ng tiyan, hilab, at pangangasim? Baka hyperacidity na yan. Hyperacidity? Target the acid with Kremel S tablet. Mag-Kremel S tab agad para ginhawa mula sa hyperacidity at sakit ng tiyan na kasama nito. Basta hyperacidity, mag-Kremel S tablet agad. Unilab yan. Aluminum hydroxide plus magnesium hydroxide plus Semedico is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor. Muli po tayo nagbabalik sa ating programa. Tayo po ay napapakinggan tuwing araw ng linggo, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang po sa DWJJ sa ating pong CAB TV. Ayan. Tayo po ay napapakinggan din sa Master Ipong TV. Kaya kayo po ay mag-follow na sa ating pong Facebook page, sa ating YouTube and TikTok ng Master Ipong TV. At ganun din po
ay nagpapasalamat po tayo kay Ginoong Chris Duldulao at syempre sa ating pong technical side kay Kuya Richie at kay Kuya Andrew na laging tumutulong sa ating pong programa. So ngayon po mga minamahal na kapatid, dadako na po tayo sa pagpapahayag ng mabuting balita. Ngayon pong ika-21 linggo sa karaniwang panahon sa kapistahan po ni Apostol San Bartolome. So ngayon po ay pakinggan po natin si Reverend Father Joel Jomarsus Gatus ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga. Siya po ang lagi nating nakakapiling sa kanya pong homilia na napakaganda, na very concise, very contextual, yung kanya pong homily tungkol dito sa ating pong mabuting balita sa linggong ito. Pakinggan na po natin si Reverend Father Joel Gatus. Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa Amang mahal. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay. Siya'y nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan patungo Jerusalem. May isang nagtanong sa kanya, Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Sinabi niya, pagsikapin ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makakapasok. Kapag ang pinto'y sinara na ng puno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Sasagutin kayo. Hindi ko alam kung taga saan kayo. At sasabihin ninyo, kumain po kami at uminom, nakasalo ninyo. At nagturo pa kayo sa lansangan namin. Sasabihin naman ng Panginoon, hindi ko alam kung taga saan kayo. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na nagsisigawa ng masama. Tatangis kayo at manggagalait ang iyong mga ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob at lahat ng propeta at kayo na may pinagtabuyan sa labas. At darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran, sa hilaga at timog, at dudulog sa hapag sa kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling mauuna at may nauunang mahuhuli. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magandang araw po muli sa inyong lahat. And a blessed Sunday po sa inyong lahat. Can we greet each other? Happy blessed Sunday po sa inyong lahat. No? Happy blessed Sunday po. Meron pong isang kwento tungkol po sa isang lalaki na namatay. At pagkamulat niya, nakita niya na siya ay nasa langit. Dito po sa langit ay may pila. Sila po ay pumapasok doon sa gate ng langit. Ito pong lalaki, papasok na sana siya doon sa gate, hinarang siya ni San Pedro. Sabi, hep, sandali, hindi ganon kadali nakakapasok dito. Sabi po ni San Pedro. Bakit naman po, San Pedro? Sabi ng lalaki, nandito na po ako eh. Sandali, meron munang test. May pagsusulit, nagkakamot po ang ulo itong lalaki. O sige po, wala naman ako magagawa. Sabi ng lalaki, ano pong test? Spelling test. Sabi po ni San Pedro. Spelling? Mahina pa naman ako dyan, sabi ng lalaki. Ano pong i-spell, San Pedro? Spell love, sabi niya. Dali lang pala, sabi ng lalaki. Love. L-O-V-E. Pagkasabi po, biglang nagbukas yung gate ng langit. Sabi, Hallelujah. Lumabas po yung mga anghel, lumabas yung mga santo, wini-welcome siya, pinapasok po siya sa paraiso. Pagkaraan po ng isang linggo, ito pong lalaki naglalakad, nakarating siya dun sa gate ng langit. At nakita po siya ni San Pedro. Sabi, uy, nandiyan ka pala dito. Pinalapit po niya. Pwede bang ikaw munang magbantay dito sa gate? Kasi piyesta ko eh. Bababa muna ako dun sa mundo. Makikipag-fiesta muna ako, makikipagsaya muna ako sa mga tao para naman mabless sila. Ano pong gagawin ko? Sabi ng lalaki. Basta't kung ano yung ginawa ko sa'yo, bago mo papasukin, yung mga kaluluwa dito, itest mo sila. Simple lang ha. Kamukha nun sa'yo, spell love. Huwag mo masyadong pakakahirap. Ganun po ba? O sige po, sabi. At umalis po si San Pedro, ito pong lalaki, siya nagbabantay sa mga nakapila, pinai-spell niya ng love. Kaya lang, habang nagbibigay daw po ng test itong lalaki, dun sa malayo, dun sa huli ng pila, meron daw pong kumakaway. Isang babae, sabi, yuhu! Sabi, pinakatignan daw po ng lalaki, yung misis niya, namatay na rin. Tumatakbo daw po yung kanyang asawa. Nilampasan yung mga tao, sabi, Ani, sa wakas, tingnan mo na, nagkita rin tayo, pinagdarasal ko, salamat sa Diyos. Pwede na tayo magsamang forever and ever and ever, sabi po ng babae. Simangot po yung lalaki. Sabi po, hep, hindi naman ganong kadali nakakapasok dito ha. Bakit? Nakikita mo ako nagbibigay ng test dito? Anong test? Spelling test, sabi po ng lalaki. Anong i-spell? Ito ha, spell Czechoslovakia, sabi niya sa asawa niya. Kayo kaya niyo? Kahit nga po ako, baka magkamali ako. Ang tanong, mahirap ba talagang makapasok sa langit? Kasi tinatanong po ng isang tao dito sa ating nabasang ebanghelyo, Panginoon, kakaunti lang ba ang maliligtas? Mukhang napakahirap po na mapabilang sa karya ng Diyos. Kasi ang sagot ng Panginoon, pakinggan niyo, subukan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Strive to enter the narrow gate. Ano ba naman yan? Sawa na tayo sa makikipot dito sa mundo. Makipot na nga ang mga daan natin at kalsada dahil nakaparada lahat ng mga sasakyan. Makipot na po sa palengke at sa mall dahil sa dami ng mga tao. Makipot na nga pag nagko-commute tayo sa mga jeep at bus kasi yung katabi mo sobrang taba. Pati ba naman sa langit? Makipot pa rin? Opo, makipot ang daan papunta sa langit. Sabi nga ng kanta, there is only a stairway to heaven. Pero, ang mabuting balita, bukas pa rin ang langit para sa ating lahat. Amen? Walang sinabi ang Panginoon na nakasara ang pintuan ng langit. Ang sinabi lang niya, ito'y masikip. Narrow does not mean no. Remember that. Kaya nga kung ikaw ay nahihirapan ngayon sa buhay mo, kapatid, hindi ibig sabihin niya na tinataboy ka ng Diyos, nire-reject ka ng Panginoon. Difficulty does not mean
impossibility. Kaya nga kapag nahihirapan ka, ibig sabihin, kailangan mo dagdagan ang sipag mo. Basta't ang mahalaga, nakahanda ang langit para sa mga may gusto nito. Amen? Ang kasabihan nga po, everybody wants to go to heaven, but not everybody wants to die. Unless you die, you will never go to heaven. So kailangan na po natin magpakamatay, ganun po ba? Para tayo makaakyat, makapasok sa langit? Hindi naman po. Ang kailangan lang natin ngayon ay patayin ang ating pagkamakasarili, ang ating kayabangan. Unless you die in yourself, you will never experience heaven. Parang bang sa edukasyon lang, lahat gusto mag-graduate, pero kakaunti lang yung gustong mag-aral. Di po ba? Lahat gustong yumaman, pero kakaunti lang yung gustong magpawis, magtrabaho, magsipag, dumiskarte. Lahat gustong ng tunay na matamis na pag-ibig. Pero kakaunti lang yung mga gustong maging tapat at magsakripisyo. Ang langit ay handa para sa ating lahat. Pero ang tanong, handa ka ba na magpasakop dito? May dalawa pong susi para maranasan natin ang langit at para tayo'y mapabilang sa karya ng Diyos. Una, makakapasok ka lang sa langit sa tulong at grasya ng Diyos. We can only enter heaven. We can only be saved through the loving mercy of God. Kaya nga ang sabi ni Jesus, many will attempt to enter and yet they will not be strong enough. Entering heaven is not a matter of strength or intelligence. Heaven is a matter of grace and mercy. Wala naman yan sa lakas mo eh. Tungkol yan sa lakas ng Diyos. Hindi ko po alam kung napansin nyo, kung nabasa nyo ito sa Biblia. Si Moises, yung tagapagbigay ng batas ng Diyos. Siya mismo hindi nakapasok sa promised land. Siyang nagbigay ng batas ng Diyos, siyang unang sumusunod sa kagustuhan ng Diyos. Bakit hindi siya nakapasok sa promised land? May pinapakita sa atin, may tinuturo sa atin ito. Ang ibig sabihin, kung makakapasok ka man sa paraiso, hindi yan nagdidepende sa pagsunod mo sa batas. Tayo'y mapapabilang lang sa langit dahil ito'y kagustuhan ng Diyos. Para saan pa ang pagsunod natin sa mga batas ng Diyos? Kung hindi rin naman pala assurance ito na tayo'y makakapasok sa langit, mga kapatid. Kaya ikaw ay masunurin sa kagustuhan ng Diyos. Kasi yan ang pagpapakita ng pagmamahal mo sa Kanya. If you follow God's law just because you want to enter heaven, then you are selfish. But following God's law should be a sign of your love for God. Amen? And when you love God, automatically you become part of heaven. Because heaven is a place of love. Tanong ko lang po sa inyo, lahat ba ng mga tao papapasukin nyo sa bahay nyo? Hindi po, di ba? Sinong papapasukin nyo sa tahanan nyo? Yung mga gusto nyo lang. At ganyan din po pagdating sa langit. Pagdating ng araw, kung makakarating man po tayo sa langit, alam niyo po, ang makikita niyong itsura ng mga tao doon, nakanganga, nakabukas ang kanilang mga bibig. Bakit? Hindi makapaniwala ang mga tao. Kasi meron kang makikitang tao doon sa langit na inaakala mo hindi naman talaga karapat-dapat sa langit, pero pinapasok siya ng Diyos. Baka mapapatanong ka, Panginoon, bakit mo pinapasok yan? Kilala ko yan. Ang dami kayang utang niyan, hindi pa binayaran. O baka ang iba sa inyo sasabihin, Lord, pinapasok mo yan? Babaero yan. O baka ang iba sa inyo magreklamo, Panginoon, hindi naman bagay ang taong dyan dito eh. Number 1 na marites yan, chismosa yan. Baka sirain lang yung mga ibang tao dito sa langit. Mga kapatid, hindi natin mako-question ang Diyos. Dahil desisyon niya kung sino ang gusto niyang papasukin sa langit. Dahil ang langit ay tahanan ng Diyos.
hindi ikaw ang may-ari ng langit. Ang langit ay sa Diyos. At gagawin niya ang kanyang gusto. Amen? Wala tayong karapatan na questionin at tanungin, sino ba ang karapat-dapat na mapabilang sa langit? Dahil ang batayan palagi ng Diyos ay awa at grasya. Amen? Gusto ng Diyos may magagawa pa ba tayo? Wala. Hindi po ba? Kapatid, ayusin mo naman ang iyong pag-iisip at pananaw. Baka yan ang magiging dahilan bakit hindi ka makakapasok sa langit. Oo, masikip daw ang lagusan papasok sa karya ng Diyos. Pero baka naman mas masikip, mas makitid ang iyong pag-iisip. Amen? Kung makitid ang iyong pag-iisip, magiging mahirap para sa iyo ang mapabilang sa langit. Lawakan mo ang iyong pag-unawa. Ang malawak na pag-unawa ay may pagmamahal. Palagi kang humingi ng tawad sa Diyos. Palagi mong hilingin ang kanyang awa. Pagkatapos mong ginawa ang lahat na makakaya mo, isa pong makapangyarihan na dasal, sabihin mo, Panginoon, maawa ka sa akin dahil ako'y makasalanan. Wala naman po perpekto sa atin dito. At makikita mo din ang mga tao, mga kaluluwa sa langit, hindi perpekto. Pero sila'y naging perpekto dahil sa awa at grasya ng Diyos. Palagi kang magpakumbaba sa Diyos dahil siya lang ang may lakas para ipasok ka niya sa langit. Pero pangalawang susi, makikita po natin ang susi para tayo makapasok sa langit, sinabi mismo ng Panginoon. Ang ganda nga po ng translation nito sa English ang sabi ni Jesus, try your best to enter the narrow gate. Ayan po ang pangalawang susi. Ang pagsusumikap, trying our best, striving, enduring, persevering. Hindi ka makakapasok sa langit, hindi ka maliligtas kung hindi mo sinusubukan, kung hindi mo binibigay lahat. Amen? Tandaan niyo po, anong pinakamahalagang kautusan sa Biblia? Di ba? That we should love God with all of our mind, with all of our heart, with all of our soul, with all of our strength. Lahat-lahat. Wala ka dapat tinitira. Dahil kapag may tinira ka, kasalanan yan. Ibig sabihin, ibigay mo lahat-lahat sa Diyos. Ibigay mong the best mo sa Diyos at ibibigay din ng Diyos sa iyo ang the best. Amen? Sa tingin niyo po ba, kapag binigay mo na ang lahat sa Diyos, hindi ba maaawa ang Diyos sa iyo? Hindi ka ba niya papapasukin sa langit? Hindi ba kapag binigay mo ang lahat-lahat, wala nang hindi magiging mahirap para sa iyo? Tanong ko po sa inyo mga mag-asawa, mahirap po ba ang buhay pag-aasawa? Yes or no? Ba't tahimik kayo? Umingiti na lang yung iba. Yung mga ibang lalaki, ayaw magsalita. Tinitignan na masama ng isis nila. Ulit po, mahirap po ba ang buhay pag-aasawa? Yes or no? Depende po. Kung ginagawa niyong mahirap ang buhay pag-aasawa, talaga magiging mahirap yan. Hindi po ba? Kapag ang isa ay sinungaling, kapag ang isa ay matampuhin, kapag ang isa ay may bisyo, kapag ang isa ay nangungwenta na, talaga magiging mahirap ang iyong pagsasama. Di po ba? But my question is, if you did your best, if you gave your all, will your marriage become still difficult? No! Hindi po ba? Kung ginagawa niyo makakaya niyo, kung ginagawa niyong the best niyo, sa tingin niyo po ba magiging mahirap ang buhay niyo mag-asawa? Hindi po ba hindi? Ganyan din po sa pag-aaral. Kayong mga estudyante, tatanungin ko kayo, mahirap ba ang pag-aaral? Yes or no? Depende. Kung ginagawa mong mahirap ang pag-aaral, kung ayaw ng bata ang kanyang pinag-aaralan, magiging mahirap yan. Di po ba? Kung hindi nag-aral yung bata sa quiz, talaga mahihirapan siya. Di po ba? Paano hindi magiging mahirap ang sabi ng nanay, mag-nursing ka? Ayaw talaga ng bata. Ang gusto niya, musika, mag-conservatory. Nalaman ng nanay, pinagalitan. Nung sabi, wala naman pera dyan Ay, hindi, mag-nursing ka. Kaya nga napakabigat, hirap na hirap, walang pumapasok sa isip
nitong bata. Pero kung gusto niya yung kanyang pinag-aaralan, magiging madali. Hindi po ba? I want you to remember this. Your attitude will determine your altitude. Ulitin ko po yun. Your attitude will determine your altitude. Kayo nga po, your attitude will determine your altitude. Anong ibig sabihin? Yung ugali mo, yan ang magiging basihan kung gaano kataas, kalayo ang mararating mo sa buhay. Altitude ay ang taas. Attitude, yan yung ating ugali. Kung masama ang iyong ugali, sa tingin niyo po, ano ang mararating mo? Anong mararanasan mo? Di ba masama rin? Pero kung maganda ang iyong pag-uugali, kung the best ang iyong pag-uugali, ano sa tingin niyong mararating niyo sa buhay? Di ba magiging maganda din at the best ang iyong kalagayan? Nung pong 2022, meron po nag-interview sa akin na isang vlogger. Ang pangalan po niya ay si Magandang Ani. Senior na po. Yung pong kanyang anak, siyang cameraman. Natutuwa po ako sa kanya. Nalaman ko po, bilib na bilib po ako sa kanya, stroke survivor pala siya. Dati talagang paralyzed, kalahati po ng katawan niya, di siya makalakad. Pero ngayon talagang parang normal na lang. At hindi naging hadlang ang kanyang sakit para gawin niya ang kanyang gusto. Ang sabi po niya sa akin, Father, second life ko na po ito. At sa natitira ko pong buhay, gusto ko pong interviewin, ma-meet, makausap, yung mga taong hinahangaan ko. At gusto ko pong ma-share yung mga aral, yung mga lesson ng buhay sa ibang tao. Isipin niyo po yun, no? Tanda ka na, senior ka na, may sakit ka. Pero ang lakas niya, hindi siya depressed. Bakit? It is all about her attitude. Amen? How about your attitude? Is it good? Is it bad? Do you have the best attitude or you have the worst attitude now? Because don't forget, your attitude will determine your altitude. Ang ugali mo, ang magdadala sa'yo sa paroroonan mo. Gusto mong makarating sa langit? Umpisan mo dyan sa iyong pag-iisip. Maganda pagnilayan. Ano bang aking ugali? Ano bang aking pananaw sa buhay ngayon? Binibigay mo bang lahat-lahat mo? O meron ka pa bang iniiwan na kasalanan? Mga kapatid, dalawa po ang susi para maranasan natin ang langit, para tayo masakop ng karya ng Diyos. Una, ang awa at grasya ng Diyos. Pero pangalawa, kapag binigay mo lahat-lahat ng iyong makakaya, hindi mo kailangan na pumasok sa langit. Ang langit na ang lalapit sa iyo. Nagdasal po tayo, mga kapatid, naway parati tayong magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Huwag tayong magsawang magbigay, mag-alay sa Diyos. Napapasayo ang langit. Kung gugustuhin mo, kung pagpapaguran mo, at kung hihingin mo ito sa Diyos. Amen. Ayan po, napakinggan po natin yung napakaganda pong homily ni Reverend Father Joel Gatus. Ayan. So, napakaganda po noong naging tema ng kanyang pong homily, no? Yung pagpasok daw po natin sa kaharian ng Diyos sa langit ay nagde-determine sa ating pong pag-uugali, no? Your attitude determines your altitude. Ibig sabihin nga, sabi po niya, yun pong ugali natin ang magsasabi kung tayo ba ay karapat-dapat na pumasok sa kaharian ng Diyos. Lahat po ay maliligtas, no? Katulad po ng sinasabi ko kanina, lahat po tayo ay inaanyayahan ng Diyos. We are invited by God na makapasok, makapiling niya sa kalangitan. Kaya lang, sabi nga niya, ay narrow gate ang ating dadaanan. Ibig sabihin, may mga challenges. Ibig sabihin, may mga pagsubok. Meron tayong mga dapat na isakripisyo sa buhay po natin upang tayo ay makapasok, makarating sa kinaroroonan ng Diyos. No, tama po yung sinabi ni Father Joel kanina.
na may mga tao, pag nakita nyo sa langit, kapag kayo namatay na, makikita mo, karapat dapat ba itong mga tao na ito? So, sabi nga niya, ang Diyos lang ang nakakaalam kung bakit ang tao na yon ay kanyang pinili upang makapasok, makasama ng Diyos sa kanyang kaharian. So, we cannot question God kung sino yung kanyang gustong papasukin sa kanyang tahanan. Lahat tayo iniimbitahan ng Diyos na pumunta, pumasok sa kanyang kaharian. Ang tanong, pipiliin ba nating pumasok kasama ang Diyos? Kaya lang kuminsan kasi, kapag ka nakararanas na tayo ng mga pagsubok, mga suliranin sa buhay, nagtatampo na tayo sa Diyos. Nilalayuan na natin ng Diyos. So, yun ang nangyayari sa atin. Yung pong pagtatampo natin, yung pong pagpili natin sa gusto nating gawin, yung pagpili natin sa kasalanan, yun po yung nagpapalayo sa atin sa Diyos. Tandaan po natin, palagi po tayong inaanyayahan ng Diyos na makasama niya sa kanyang kaharian. Nasa sa atin na lamang po yung gagawin nating effort, yung best effort natin upang makapasok tayo at makasama ang Diyos kung ito po ay gugustuhin natin. So, sana po marami po kayong natutunan sa ating programa. Nakalipas na naman po ang 1 oras sa ating pong programa dito po sa Divine Mercy Hour. Nawa, marami po kayong napulot na mga aral na magagamit po ninyo sa inyong pang-araw-araw na buhay. Magkita-kita po muli tayo sa susunod po na linggo, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, dito lamang po sa Cab TV, sa DWJJ. Nawa, tayo ay patuloy na magsikap na makarating kung nasaan ang Diyos, makasama ang Diyos sa kalangitan. Yun po ang dapat na ultimate goal po ng bawat isa sa atin, na makapiling, makasama, maging banal kasama ang Diyos sa buhay na walang hanggan. So yun, dapat maging masaya ang ating buhay kapiling ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. So maraming salamat po sa inyong pagsama. Ito po si Brother John Paul Balino. Magkita-kita po muli tayo sa susunod na linggo, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito sa Divine Mercy Hour. God bless us all.